Sa best of 5 eh. Tingnan natin kung kaya bang i-break ng Burmese Ghouls Yeah. yung Game 5 streak ng Geek Fam. Oh, may kakaibang storyline pala tayong aabangan dito. Kasi laging Game 5 eh. Oo. Kumbaga wala namang, hindi mo naman ma-explain. Kahit siniskwela, hindi kaya explain yun eh. Tama yung pang siniskwela dito. Okay, punta na tayo para magkasagutan na tayo ng tanong kasi kung kanina nga sa draft, no hesitations na halos sa Ay, mga Baloy, team natin. yan na. Okay. Wala muna. Pati invade, no hesitations na. Oo, grabe. Namula si Baloy. Ito, specialty ni Baloy yan. Kumbaga kung specialty ang sinigang, specialty niya yung Ruby. Ruby. Yan yung mga bigang flicker hila eh, di ba? Oh, legit. Like at some point, yan talaga yung magiging important for them. Kasi isa lang yan sa mga setups na pangahawakan nila. Just look at this. More movement speed ang hawak ng Eve, Arlott, and ng Ruby. So they're gonna be a little bit more involved pagdating sa team fights. Like kailangan makarespo sila kagad. Most especially because Claude ang kanilang hawak. Si Chadera is gonna have a hard time going up against Stitch. Pero ngayon, si Stitch pa yata lalagay sa alanganin. Grabe. Ano ba yung mga binabato ng isang Ruby? Ano mga Sonic Boom? Ano? Existential question. Grabe yung mga katanungan natin pang game 5 na talaga. Game 5 na kasi. Oo. Hindi na nagme-make sense lahat pag Game 5. Yes. Uy, okay, buo kagad ng Steel Leg Blades. Si Kadera. Sonic Boom. Okay, Oo. tama. Tama. Ngayon, ano na, yung gamit ni Stitch medyo ano din. Chop Suey build. Oh, medyo pang ano pang bitawan din eh. Kailangan. Ito ang medyo mahirap na sitwasyon ngayon kapag itong Claude na naman na ito ay hindi masyadong nakahanap ng opening para makapag-farm tulad ng mga naunang laro. Given naman na may advantage ang Bruno kasi nga lamang na lamang ito pagdating sa laning, pero talaga sa overall, yung mga macro, yung mga objectives na pwede nilang kuhaing trades, doon sila siguro pwede mag-invest ng sobra considering this situation na meron o kinaharap nila in this game. Pero mag-agang level 4 ang makukuha ng mga players ng Burmese Ghouls. Leaks nga lang dito, medyo mapavalo ng sobra. Magkakaroon yata ng slight advantage ngayon ang mga players ng Geek Fam sa pagpwesto at pag-zone dito sa ating Lord. Kasi di ba man si Luke, hindi na rin tinatatanan. Level Sina 4, Shadow! Ayan na! May flicker in! Pero Oy! merong surprise implosion play! Kaso nag-cancel yung dash! Kasi meron pa naman palang final slash na gagamitin etong Oy! mga players ng grabe! Burmese Ghouls. Pero ngayon makikita natin, isa-isang nagkakapalitan at mukhang mas lalamang pa with the decimate etong si Nico ng Burmese Ghouls. Nagsimula na naman sa implosion. Blinks making it happen for his team. Tatlo ang kanyang nahuli. Sumubok na makawala pero binalik ulit. What? Nitong si Lina and that's 3 assists plus a turtle. What an ulti mula kay Blinks. Sabi niya ganito yun eh. Ang problema, ang ganda sana ng pwesto ni Aboy sa laban na yun. Yun. Kaso, bitin pa yung damage output ng Eve. Eh di ba namin ang nerf ng Eve? Oo. Siguro kung yung dating Eve yun, ang lakas nun. Oo, Eh kaso, bagong Eve na to eh. Oo, Yun na tsaka nga eh. parang iniisip mo na kung ikaw yung Geek Fam, umuwi na siguro si Blinks eh. Oo. Kasi napoke na siya ng sobra, pero nandun pala siya sa bush, nagtatago, ang pakay niya lang, mag-implosion. So kahit na nawala na siya, okay lang May daw. ganun palang move si Inalaban pa rin. Blinks. Inalaban pa rin. Total, ayan naman yung mga hila ni Baloy oh. Oo. Hinihila niya si, oh yan naman! May implosion na naman na natitira para dito kay Baloy. hila ulit. Meron ding nakasama, pero makunat-kunat kahit papaano. Hindi pa tutumba si Uy. Baloy this time. Oy. Pero Oy. teka lang ha. Oy. Si Kuya Marky, medyo... Sabi niya, saglit, kunin muna natin tong orange buff. Ninakawan niya ng buff si Nico. Trabaho muna, back to business. As usual, make some reactions around the map na mapupwersa yung iyong mga kalaban to try to look for it. And Nico is gonna be on his way to his orange buff just to determine na wala na yun doon. Courtesy of Marky making the necessary play available. Although, Martis ang lamang ngayon in terms of gold. May hawak siyang 500 gold gap aside from or compared to the Guinevere. Pero may hawak na rin isang kill. Oo. Itong si Marky that will be very important in this match later on. Medyo nakakatakot din tong Martis na to kasi malamang marami na naka-experience ito. Yung Martis na nagsusnowball talaga, yung hindi mapipigilan, yung Oo. decimate ng decimate, Correct. yung infinite decimate technique. Hanggang 5 lang yun eh.
Kasi 5 lang naman Lima lang naman mapapatay eh. mo eh. Tama, 5 lang naman eh. Pero infinite na yon kung umabot ng 5. Umabot ng 5. Kasi mawa-wipe out mo sila eh. Pero naiwasan yung spatial migration. Nandito yung dalawang mga players and junglers natin na nagsasayawan. Uy, may micro-hunting nagaganap doon sa top lane. Pero dito muna tayo sa ating turtle. Nila Uniblinks, si Marky. Ginamitan din ng implosion para wala ng co-contest na Red 3. Nandyan yung Nether Realm. Ginamit na ng Burmese Ghouls. Sabay lapag ng real world elimination mula kay Si Luke, Aboy. Pero si Luke yata yung medyo alanganin dito. Oh! Sasaluhin pa yung decimate at maging si Aboy yata yung wala ng takas pa. That's a double kill. Di-triplahin nga ba? Kasi hinahanap si Baloyski. Hindi tinatantanan. Pero mukhang mag-iingat na muna. Tore na, sabi ng Burmese Ghouls. Sabi sa inyo, 5 yun eh. Pinakitaan na tayo ng 2. 5-1. Ang Martis ni Nico ay snowballed na. Delikado ngayon yung buhay ni na Baloyski and company. This is all Nico's doing na nagsimula na naman in terms of snowball. A dream start para sa Martis, but a nightmare para kay Stitch dahil siya ang mapupunteriya ng Geek Fam sa pagkakataon na yun. And Chadera will have his opportunity para makakuha na naman ng extra minion waves na posibleng hindi rin makuha ni Stitch. Aba, kung gano'n na nga lang din. Kung gano'n na nga lang din. Lumamang man si Nico, pupuruan naman ng Geek Fam si Stitch. Oo nga eh. Kailangan mag-ingat ni Stitch. Kasi parang ngayon siya pa yung mauunang basagan Oo. ng Tore. At hindi ito ang aasahan mo with this matchup na Bruno Claude. Talagang yung alalay, may din, dream set din na napakita sa atin doon si Baloyski. Sa kanyang naging pagkakahuli kasi naiwasan naman na doon ni Stitch yung spatial migration. Pero yung gulat flicker, I'm offended ni Baloy, hindi. Flicker offended eh. Yup, and slowly but surely nakakahabol din itong si Chadera in terms of like the gold, in terms of the gold lane matchup. In fact, lamang nga siya pero si Ay- Nico pa ang nauuna pero gusto nilang puruan si Nico. Shutdown. The only problem is nakuha ni Nico yung purple buff na dapat sana kay Marky kasi walang buff si Marky ngayon. And the rest of Burmese Ghouls wants to go for the engage. Okay. Conceal play. Medyo nahanap naman na sila. Shadow pumasok. Inatak na rito na I am offended. Pero may split at Nether Realm pang natitira mula kay Lina. Sa kabila, samantalang na ang yayari lahat ng yon, si Stitch isa lang ang pakay ulit. Yeah, just push. Just push. 2,000. Ladies and gentlemen, ang kalamangan ng Burmese Ghouls. This is a fed Martis. That's why Geek Fam, they want to get him. They want to at least get this lead into their hands. Pero papayag by Burmese Ghouls. Poke lang muna ang gagawin ni Luke. Eto na. Talagang Oh! si Blinks ang gusto nilang tanggalin sa equation para wala nang gulat-gulat muna plays. Pero Baloyski Shadow. kailangan yata mag-flicker kasi baka siya ay ma-decimate. Shadow mula dun sa likod, nag-flicker, ginulat yung tatlo at hindi tinatantanan. Kinakailangang tumakbo papalayo. Yung ibang mga players ng Burmese Ghouls nandito na nakaalalay. Nasabihan naman doon si Marky. Pero it's a two-man final slash coming in from Luke. Shadow is down pero nawala naman doon si Baloyski. Buhay pa rin yung buhay pa rin daw yung si Nico. Yun sana yung tatargetin nila but nice attempt from Luke. Ni Marcadera. Oh, ang sakit ng Aray, Blazing aray, aray. Duet. Kamuntikan, pero medyo nakita yung hugis doon eh. Oh. May Blinks na naglalakad. Kamuntikan, pero naiwasan. Oh, Madami tayong Lord. Madami tayong attempts sa both of the teams na nakikita dito. Both of the teams really having the time of their life, lalo na dito sa best of one situation. Let's look at the items. What do we have here right now, Hans? I mean, dalawang items na na-secure dito ni Chadera. You have the Demon Hunter Sword and the Golden Staff. Dalawa sa Trinity ng mga attack speed items that it's really gonna help him later on. Meanwhile, 2 items as well ay secured na rin dito ni Stitch. So both of the gold laners are being well fed. You just have to take note of the fact na medyo chop suey build yung ginagawa dito nitong si Luke just to cater to the damage output na Yeah. binibigay din ni Shadow na nakakuha na ng Dominance Ice. And it's very important, lalo na when you take a look at the damage output na pwedeng ibigay ni Chadera and even ni Baloyski in terms of setting up lang. Mukhang hindi na ipipilit ng Geek Fam din yung mga 5-on-5 team fights kasi yun ang pinakagusto mangyari ng Burmese Ghouls, especially na you have a Paramis on your side. Yeah. You have that extra ultimate on your side to go for team fights. Pero magpipilit sila. They will try to go for Luke! Oy, gusto talaga nila unahin palagi si Blinks. May Netherrealm naman na may kakuwit Stitch! doon. Kaya naman makakakasa pa siya ng implosion. Napakaganda ng pagkakalatag din ng real world manipulation but still makawawala si Baloyski and si Oh! Stitch. Now Nico, Nico! he might just fall next. At mawawala na nga siya doon si Lina. Wow! Hindi na rin patatakasin. Naka-ready lahat maging Shadow! final slash. Now si Shadow naman ang inaapat. Mukhang gusto pang iatid. At makakakuha na sila ng pangatlong kill kontra sa Burmese Ghouls. At doon lumamang ang Geek Fam! Baloyski being
Chadera with the damage output. For the greater good as always. Yan ang bilin ng Geek Fam sa kanila. And at the same way, beautiful initiation from Chadera na hinanap niya itong si Stitch sa bandang likuran at hindi naabot si Stitch nung Netherrealm. Kung kaya naman once he unleashed the Blazing Duet, it was all over para kay Stitch. At doon lumamang kagad ang Geek Fam dahil walang damage dealer in the form of the Bruno ang kupunan ng Burmese Schools. And with that being said, Chadera locking on that Corrosion Scythe and also other items as well na nakuha na niya as of this moment. Yung steel leg plates is something that he will keep. And from 400 na siya yung naghahabol kanina, ngayon ay 1.4k na ang kailangan habulin ni Stitch on the other hand. Lamang na doon ang Geek Fam. Na-mention natin kanina si Shadow on the Glue na kayang hulihin si Aboy on the Eve. Pero ang ginawa lang ni Aboy, pwede naman palang tumayo lang eh. Pwede naman palang tumayo lang yung Eve tapos hindi na namumove nung ano eh. Oh, parang hindi na siya... Parang hindi na sa slam eh. hindi na niya pinapansin yung Yung nanggugulong sa bunot Shadow. eh, oo nga eh. Tuloy-tuloy lang siya kasi nagagawa naman niya yung parang ine-expect o kinakailangan natin from Uy. this hero. Pero nanggulat doon sa likod Shadow? Etong si Shadow, mapapagitnaan niya naman yung Chadera, mga hindi niya membro. naabot. Pero hindi siya niya naabot si makakahanap Chadera. ng pwede munang sabunutan na iwasan nung Oh! Pero ito ang hindi nila maiiwasan. Implosion sa may lapag ng real world manipulation. Netherrealm nandiyan na rin pero si Marky wala na. Wala na munang retry mula dito sa King Fam. Pero Kaya Baloy! napakalaking dito si Baloy. Kaya naman tinutuloy-tuloy na ng King Fam. Gutom na si Baloy at mukhang itutuloy pa ni Aboy. Si Luke naman bumabanat doon sa Shadow! pataas. Si Lina natira. Wipeout! Walang natira ni isa mula sa Burmese Schools. At si Baloy sabi niya, Lord ang kalaban. Tulungan niyo ko. Tinawag niya si Kadera. Huy, tulungan mo ko. Wala akong damage. This is a pre-Lord para kay Nabaloy. Napakaraming goals dito sa amin pero bakit tila walang natira? At yon ang ubusan, lahi na ginawa ng Geek Fam. Nakakuha na naman sila ng napakaraming objectives, trade after trade, and a beautiful initiation. What could have been a turnaround na sinimulan ni Blinks using the implosion. Yeah. Ay kinounter-attack ni Baloy. Kinalawit niya yung tatlong members ng Burmese Schools to their device. The counter kalawit technique. Iba talaga nagagawa ng gutom sa tao. Iba talaga nagagawa kapag bitin. Ano yun, Mini? Ice cream scoop na Ice yun cream eh. scoop. Iba talaga nagagawa kapag bitin ang kanin. Oh. Iba talaga nagagawa pag napasarap ang ulam. Baloyski, gutom ngayong game number 5. Grabe, akala na natin mapapabor pa sa Burmese Schools yun kasi hinabol naman ng Geek Fam etong si Shadow at nasa lubungan sila ng magandang implosion. Pero sila pa rin ang nakahanap ng advantage in that crucial Lord fight. Now together with the Lord, Here sila we na go. ay kumakatok. Naghahanap na naman dito ng setup o ng mga susunod na inhibitor turrets na patutumpuhin ang Geek Fam. Samantalang depensa ang focus ng Burmese Schools. Wala silang follow-up dun sa implosion eh, no? The best implosion na sana yun. But then again, Geek Fam trying to end this right here, right now. 10K on the Lord! Oh! Isa na naman matagumpay na implosion ng ating makikita pero sasagutin din ng final slash. At ngayon naman nasa loob silang lahat ng real world manipulation. Pero yung damage na nagmumula dito kita Stitch, medyo talagang kumakati na. Talagang iniisa-isa naman as much as Si possible Lowen! na Luke, yung mga natitirang miyembro. At kahit papaano yung unstoppable na sila. Taking out Blink as well as Nico Shadow! as they seem to be Lock it looking in! to end this game. Geek